Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 18. Episode 4, Linya ng Pagkahipokrito, 4. Kinabukasan, halos wala na akong supply. Tumingin si Jung Hee-won sa mga bag ng convenience store na para bang hindi siya makapaniwala. Oh my God, ubos na. Ha, nakakatawa. Lahat ay nakatingin lang at ngayon. Hindi lang ang mga marginalized group. Ang mga bisitang pumasok sa gitna ng gabi ay hindi lang mga miyembro ng marginalized group. Kim Dok-jae, nagiging masamang desisyon ka. Kabilang sa kanila si Cheon In-ho. Magsisisi ka. Higit sa kalahati ng pagkain na mayroon ako ay kinuha ng mainstream group. Siyempre, nagbayad sila ng eksaktong halaga. Nagalit si Jung Hee-won nang marinig ang kwento. Sandali lang. Kaya ang mainstream group ay muling magkakaroon ng monopolyo sa pagkain. Medyo ganoon. Hindi, anong nangyayari dito? Hindi ba't plano mong pahinain ang kapangyarihan ng mainstream group sa pamamagitan ng pag-promote ng transaksyon sa mga tao? Isang hindi inaasahang pananaw. Tumugon ako na may kaunting paghanga. Tama iyon. Iyon ang intensyon. Gusto kong kumilos ang mga tao ng kusang loob. Bakit mo naman ibinenta ang pagkain sa mainstream group? Hindi magbabago ang sitwasyon. Nagbago na. Nakakuha ako ng mga barya. Ha? Ito ay 1,450 barya. Isang malaking kita para sa isang gabi. Hindi anong iniisip ni Dok-jae. Sanga-si, makakatiwala ba tayo sa lalaking ito? Natigilan si Yo-sanga nang biglang nakatuon ang atensyon sa kanya, ngunit bumiti siya ng maliwanag. Naniniwala ako sa kanya. Nakakaburden. Dok-jae, nag-iwan ka ba ng sapat na pagkain para sa sarili mo? Hindi, ibinenta ko. Napaluhod ang bibig ni Jung Hee-won na para bang siya ay naubusan ng salita. Nang panahong iyon, may humampa sa aking pisngi. Lumingon ako at nakita ang isang biskwit. Ha? Gusto mo bang kainin ko ito? Umiikot-ikot ang ulo niya ng cute. Mumiti ako, kinuha ang biskwit at inilagay ito sa bibig ni Lee Gil-young. Okay lang ako. Ikaw ang kumain nito. Ah, dapat ko palang sabihin sa inyo lahat, mayroon ba kayong natirang pagkain na kinain nyo kahapon? Mayroon ako. May kaunti akong natira. Bakit? Gusto mo bang bilhin ulit ito? Ibebenta ko. Sinalubong ni Jung Hee-won ang biskwit sa isang masayang paraan. Hindi, dapat mo itong kainin ngayon. Ha? Kainin mo ito lahat bago ang araw na ito. Dapat mo itong gawin. Paulit-ulit kong binigyang diin. O magsisisi ka? Bakit hindi sandali? Sanga-si, anong ginagawa mo ngayon? Bakit ka nakikinig sa kanya? May dahilan kung bakit sinasabi ito ni Dok-jae. Ngumiti ng matamis si Yo-sanga at binuksan ang bag ng mga biskwit. Nalilito si Lee Hyun-sung pero kumain ng pagkain. Samantalang si Lee Gil-young ay nakain ito sa sandaling nagsalita ako. Siya ay isang mabuting tagapakinig. Ah, well, iwan ko ang isa. Hindi kita pipigilan. Ipinagpabayaan ko ang mga salita ni Jung Hee-won. Nasa kanya na ang desisyon kung magtatanim siya ng pagsisisi. Sa oras ng tanghalian, may malaking anunsyo mula sa mainstream group. Tumayo si Cheon In-ho sa isang plataporma na napapalibutan ng mga tao at sinabi, limitahan natin ang ratio ng pagkain simula ngayon. Ang alokasyon ay 3 biskwit bawat tao. At nagalit ang mga tao bago pa natapos ang talumpati. Ano? 3 biskwit? Paano kami mabubuhay sa ganun? Tama iyon. Hindi ba't mas marami ang nakukuhang pagkain ng mga scout? Akala mo ba hindi namin alam? Sa kabila ng mga pinagsusumbong, tahimik na natawa si Cheon In-ho. Magandang pahayag niyo. Ang mga scout ay tumatanggap ng mas maraming rasyon. Kung gusto ninyo ng pagkain, mangyaring mag-apply upang maging scout. Napakakaunting tao ang bumabalik pagkatapos mag-apply upang maging scout. Ang mga miyembro ng Cheoldo Group ang palaging bumabalik. Gusto mo bang mamatay ngayon? Si Cheon In-ho ay hindi nag-alala sa malupit na reaksyon ng mga mamamayan. Yung mga tao ay hindi lang maswerte. Alam nyo na napakamapanganib sa labas. Bakit hindi nyo kunin ang pagkain kung hindi kayo kontento? Tama ni. Tahimik na nalagutan ng hangin ang mga tao. Alam nilang mamamatay sila kung lalabas sila ngayon. Hindi pa tapos si Cheon In-ho.
May paraan upang makakuha ng pagkain ng hindi nagiging scout. Ano ito? Isang kasunduan. Masaya kaming makipagpalitan ng pagkain para sa kahit anong itinuturing naming mahalaga. Ang bawat tao ay maaaring magbigay ng iba't ibang bagay. Tama ba? Ang malamig na titig ni Cheon In-ho ay nagdulot ng pangangatog sa mga tao. Karamihan ay mula sa mga taong lumapit sa akin kahapon at bumili ng pagkain. Ang karakter na Cheon In-ho ay nag-activate ng Insight Lee, 2 skill. Sa katunayan, hindi ko ito balak gawin. Pero kahapon, sinabi sa akin ni Kim Dokja-si ang isang magandang bagay. Tama iyon mga kababayan. May libre bang bagay sa mundo? Kung gusto ninyo ng pagkain, kailangan ninyong patunayan ang inyong halaga. Ganoon ito. Haha, salamat sa pagsasabi sa akin ng magandang bagay. Kim Dokja-si. Tingnan mo ito. Sa sandaling ito, lahat ng atensyon ay nakatuon sa akin. Karamihan sa kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Dahil sa ulol na yon. Gusto ng mga tao na maging bobo at si Cheon In-ho ay may insight skill. Isang kakayahang dapat mayroon ng mga magagandang leader ng grupo. Pero sa ganitong paraan, ang galit ay muling mapupunta sa akin. Tumingin ako sa likuran ni Cheon In-ho. Cute ang level niya. Kahit na ikumpara sa mga tao sa Chongmuro at Seoul Station. Ang mga tao na nagtipon-tipon sa harap ng podyum ay abala ng makipagbargain. Bibibili ko ito gamit ang mga barya. Magkano ang gusto mo? 200 barya. Ha? Pero wala akong ganung maraming barya. Kung gayon, umalis ka. 200 barya para sa isang piraso ng pagkain. Kahit na ang Dokkaebi ay malamang na mahimatay. Isa sa mga miyembro ng Cheoldo Group na nagbebenta ng pagkain ay nakakita ng aking tingin at nanginig. May bendahe sa kanyang hita at mukhang isa siya sa mga lalaking pinagtataga ko kahapon. Nasabi ko na bang salamat sa iyo para kahapon? Bigla akong lumingon at nakita si Jung Hee-won na nakatayo malapit. Sa tingin ko narinig ko na yon. Gayunpaman, gusto ko sanang magpasalamat ulit. Gusto ko sanang magsalita pero nakatutok ang mga mata ni Jung Hee-won sa sugatang miyembro ng Cheoldo. Yung may sugat sa binti, siya yung nag-udyok na gahasain ako kahapon. Naiintindihan ko. Huwag mo siyang gagalawin dahil ako ang papatay sa kanya. Naiintindihan mo? Napakabigat ng kanyang intensyon sa pagpatay. Napili ba siya ng isang sponsor o nablom lang ito sa huli? Na-activate ang eksklusibong kasanayan, character list. Medyo nag-aalala ako sa paggamit ng kasanayang ito. Mamamatay sana ang babaeng ito kung hindi ko siya nailigtas. Mairehistro kaya siya bilang isang karakter. Impormasyon ng tauhan. Pangalan, Jung Hee-won. Edad, 27 taong gulang. Constellation sponsor, wala, 3 constellations ang kasalukuyang nagpapakita ng interes sa taong ito. Pribadong katangian, crouching figure, pangkalahatan. Eksklusibong kasanayan, Demon Slayer Ri, 1, Kendo I, 1. Stigmata, wala. Kabuang stats, Stamina Li, 4, Strength Li, 4, Agility Li, 7, Magic Power Li, 4. Kabuang pagsusuri, siya ay isang crouching figure na may napakalaking potensyal. Hindi pa na-verify ang impormasyon ng katangian dahil hindi pa ito namumulaklak. Sa kabutihang palad, lumabas ang kanyang impormasyon. Iba ito sa Kaiyo Sanga, Lee Gilyaong, at Han Yungo. Baka hindi siya talagang naabandon. Sa katunayan, ito ay isang napakakawili-wiling eksklusibong katangian. Crouching figure. Hindi ito mukhang malaki batay sa pangalan, ngunit isa ito sa mga kakaunting super-evolutionary na katangian sa Ways of Destruction. Ang crouching figure ay isang pangkalahatang rated na katangian, ngunit maaari itong umabot sa bihira o legendary na rating depende sa pagkakataon. Isa sa 100 pinakamalakas na tao sa Ways of Survival, ang Crazy Butcher ay umunlad mula sa crouching figure. Si Jung Hee-won, akala ko isa lang siyang panandaliang tao pero kailangan ko na siyang isaalang-alang bilang kasamahan. Magtatagal ng kaunti upang mapaunlad ang kanyang demon-slaying skill, ngunit ang babaeng ito ay maaaring maging isang makapangyarihang mamamatay kung siya ay maayos na sanayin. Sa pamamagitan ng paraan, napakalma ni Dokja-si. Calm. Mukhang ganoon. Sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon sa nobela. Ha? Makatuwiran ba yon? Sandali, saan ka pupunta? Hindi ako sumagot at bumaba mula sa plataporma.
Gusto ni Jung Hee-won na sumama sa akin at inabot ko ang kamay ko upang pigilan siya. Okay lang. Bumaba si Jung Hee-won ng magaan mula sa plataporma. Naglakad ako sa tabi ng mga riles at tiningnan ang daan ng lagusan patungo sa Yaksu Station. Puno ito ng makapal na dilim at hindi ito nakikita, ngunit naamoy ko ang nakakasuklam na amoy. Amoy dugo. Hindi ka naman pupunta sa loob, di ba? Tanong ni Jung Hee-won. Lahat ng pumasok sa daang iyon ay namatay. Ang mga tulisan o sinuman. Ang lahat ng pumapasok ay tiyak na mamamatay. Mali ang kanyang mga salita. Hindi lahat ay namamatay. Isa sa mga tao ay nakababa na sa daang ito at nakarating sa susunod na istasyon. Umakyat kami muli sa plataporma. Matagal na kaming nawala ngunit mahaba pa rin ang linya ng mga tao para makipagkalakalan ng pagkain. Ang ilang mga tao na nagprotesta laban sa mainstream group ay pinagsasampal at ang iba ay nagbayad ng hindi pangkaraniwang halaga para sa pagkain. Hindi nagtagal, nakita ni Jung Hee-won ang ilang mga kabataan mula sa marginalized group na nangyaring sumiksik sa likod ng tarp at siya ay nagalit. Nakakainis. Nakita mo ba yon? Nakita ko. Nasabi ni Cheon In-ho. Anuman ang maaaring ipagpalit para sa pagkain. Pero ang mga batang babae na pumasok ay walang dalang anuman. Tumayo si Jung Hee-won. Hindi ko maaring panoorin ito. Ano ang gagawin mo? Pigilan ito. Kailangan kong sabihin sa kanila na huwag gawin ito, kahit ano pang mangyari. Kung gayon, magugutom ang mga babaeng iyon. Babantayan mo na lang ba? Sa tingin ko ay dapat mong panoorin na lang ngayon. Ano ang ibig mong sabihin sa mga iyon? Tahimik kong tinanggap ang mapanghamak na tingin ni Jung Hee-won. Jung Hee-won ang susi sa problemang ito ay pagkain. Hindi ba? Tama iyon. Kung gayon, kailangan nating alisin ang sanhi ng problema. Tumingin ako sa aking relo sa halip na sumagot. Panahon na. Kwajijijik. Nagpakita na siya. Ang hangin ay nahati at isang pamilyar na figura ang lumitaw. Umiyak ang mga tao mula sa lahat ng dako. Ang bangungot ng sangkatauhan na nagbukas ng trahedyang ito. Kumusta kayong lahat? Hindi ba kayo naging malaya sa loob ng mahabang panahon? Ang Dokkaebi. Nanginig ang mga tao sa paglitaw ng Dokkaebi. Walang magandang nangyayari kapag nagpakita ang guy na ito. Kahit si Jung Hee-won, na puno ng sigla, ay nanginig ng saglit. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ito si Bihyong. Sa orihinal na kalakaran, si Bihyong ang Dokkaebi na responsable para sa lahat ng mga channel sa paligid. Ngunit iba ang guy na ito. Hindi katulad ng purong puting balahibo ni Bihyong, ang Dokkaebi na ito ay may itim na balahibo. Mang kaibigan ko na orihinal na namamahala sa channel na ito ay sumasailalim sa disiplinang aksyon. Kaya, ako ang responsable para sa senaryong ito. Ang tono ng Dokkaebi ay nakakatuwang tandaan. Kaya, mga lahat. Tila napakamapayapa ninyo. Tama, si Bihyong, nagkunwaring pretentious lamang upang itakda ang antas ng hirap ng senaryo na ito. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo. Huwag magalit. Lahat. Sa kahit anong paraan, narito ako para sa inyo. Para sa amin. Tapos bigyan kami ng pagkain. Pagkain. Kung gusto ninyo ng pagkain. Matapos ang kanyang mga salita, inilipat ng Dokkaebi ang kanyang kamay. Nagdagdag ng penalty sa senaryo. Simula ngayon, ang stockpiling ng pagkain ay limitado. Ang lahat ng umiiral na nakatipong pagkain ay nawala. Ano? Sumigaw ang mga tao na may emergency food. Kung ito man ay mula sa mainstream group o marginalized group, lahat ng tinawag na pagkain ay lumutang sa hangin. Kaya lahat. Hindi ninyo pwedeng. Kailangan niyong isipin kung paano masusugpo ang senaryo. Susok. Ang mga canned food, biskwit, calorie bars, at iba pa. Ang emergency food na nakatipon ng mga tao ay winasak sa isang galaw mula sa Dokkaebi. Ang mga ekspresyon ng mga tao ay naging madilim nang makita nilang nawawala ang pagkain. Gusto ninyong kumain? Sa anumang kaso, basurang panglupa. Biglang nagbago ang kanyang tono. Mukhang naaalala ko ang kanyang pangalan. Ayon sa orihinal na setting, may isang Dokkaebi na ganito.
Ang kanyang tono ay mahiyain ngunit siya ay mas malupit kaysa sa sinumang dokaibi. Sa malayo, pinapanood ako ni Cheon In-ho na may naguguluhan na mata. Ang lahat, magsaya tayo mula ngayon. Sinundan ito ng mga mensahe mula sa sistema. Idinagdag ang penalty sa senaryo. Idinagdag ang survival cost clause. Simula ngayon, 100 barya ang ibabawas tuwing gabi para sa survival cost. Kung hindi ka makabayad ng survival cost, mamamatay ka. Mananatili ang penalty ng survival cost hanggang sa malutas ang pangalawang pangunahing senaryo. Natawa ako habang binabasa ang mga tumataas na mensahe. Ngayon ay parang ways of survival na. Omniscient Reader's Viewpoint.